Ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa mga Kristiyanong ama? Ang Efeso chapter 6 verse 4 ay buod ng mga katuruan para sa ama na inilahad sa pamamagitan ng mga negatibo at positibong pamamaraan. Sinasabi, mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit sa inyo ng mga anak. Sa halip, palakihin nyo sila ng ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. Ang negatibong bahagi ng talatang ito ay sinasabing hindi dapat gumawa ng anumang ikagalit ng kanilang mga anak gaya ng sobrang paghigpit, kawalan ng katarungan, pagtatangi o paggamit ng kapangyarihan sa maling pamamaraan at lugar. Ang iba pa rito ay ang masasakit na salita at hindi makatawirang pag-uugali sa harap ng isang bata ay magdudulot lamang ng kasamaan sa kanyang puso. Ang salitang pagpapagalit ay nangangahulugang iniinis, galitin, yamutin sa maling paraan o udyukang magalit. Nagagawa ito sa sobrang paghigpit, hindi makatwirang pagdidisiplina, kabagsikan, pagbabanggit ng mga masasakit na salita, mga mahigpit na kahilingan, hindi makatarunang pagbabawal at pagpipilit na masunod ang kagustuhan sa pamamagitan ng kapangyarihan. Ang mga gayong pagpapagalit ay umaani ng mga negatibong reaksyon, kumikitil ng pagmamahal ng isang bata, nagbabawas ng kanilang pagnanais para sa kabanalan at nagdudulot sa kanila ng mga maling kaisipan na marahil ay hindi nila mabibigyang lugod ang kanilang mga magulang. Ang matalinong magulang ay naghahanap ng pamamaraan kung paano gagawing kanais-nais ang pagdidisiplina at gawin ito ng may pag-ibig at kahinahunan. Ang positibong bahagi ng Efeso chapter 6 verse 4 ay ang mga sumusunod na hamon sa mga ama. Turuan sila, palakihin sila, hubugin ang kanilang pag-uugali sa lahat ng bahagi ng kanilang buhay sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo at pagpapaalala ng salita ng Panginoon. Ito ang pamamaraan ng pagtuturo at pagdidisiplina. Ang salitang pagpapala ay may ideya ng pagpapaliwanag sa bata ng kanyang mga kamalian at mga katungkulan sa maayos na pamamaraan. Ang Kristiyanong ama ay kasangkapan sa kamay ng Diyos. Ang buong proseso ng pagtuturo at pagdidisiplina ay dapat na naayon sa pinag-uutos ng Diyos upang ang kanyang kapangyarihan at kabanalan ay mapanatili sa isipan, puso at damdamin ng mga bata sa tuwina. Ang ama dito sa lupa ay hindi dapat ipalagay sa kanyang sarili na pinakamakapangyarihan kundi ang Diyos na pinagkukunan ng lahat ng kaalaman. Ang unang responsibilidad ng ama ay sanayin ang kanyang mga anak sa banal na kasulatan. Ang mga pamamaraan na maaaring gamitin ng mga ama sa pagtuturo ng katotohanan tungkol sa Diyos ay maaaring magkakaiba. Ngunit dapat maunawaan ng isang ama dito sa mundo ay maging halimbawa dahil mas madaling maituturo sa isang bata ang katuruan ng Biblia kung nakikita doon sa mga nagtuturo ang kautusan ng Diyos. Unang makita sa isang ama ang kabanalan, ang katapatan, ang pag-ibig at lahat ng attribute ng ating Panginoon upang lumaki ang bata na may takot sa Panginoon at tayo maging isang tumpak at tiyak ang pagiging isang amang Kristiyano.